Noong unang panahon na hindi pa nadidiskubre ang eroplano, malalaking barko ang ginagamit para makapaglakbay sa mundo. Ang tawag sa malalaking barkong ito ay galyon. Mula sa Seville, Espanya, dumadaan ang galyon sa karagatang Atlantiko hanggang sa marating nito ang Cuba. Mula sa Cuba ay babagtasin muli nito ang dagat hanggang makarating sa Veracruz, Mexico. Mula Veracruz ay dadalhin ang mga produkto sa Acapulco, Mexico. Dito na ngayon babagtasin ang pinakamalaking karagatan sa mundo, ang Pasipiko. Tatawirin ng mga galyon ang malalaking alon para madala hanggang Maynila ang mga produktong galing sa Europa. Ang layo ng paglalakbay noon, di ba? Kung ngayon pa lang ay hilong-hilo na tayo kapag sumakay ng barko sa biyaheng Maynila papuntang Cebu, ano pa kaya ang pakiramdam noong unang panahon kung ganun kalayo ang biyahe? Nai-imagine ba ninyo mga bata? Ibig sabihin nito, sa sobrang haba ng biyahe ay puro dagat ang iyong makikita sa loob ng maraming araw. Umaga hanggang gabi, puro dagat ang iyong makikita. Halika't balikan natin ang kwento ko. Ganito ang naging biyahe at kalakalan mula sa Pilipinas papuntang Espanya. Ngunit ito ay nagbago nang mabuksan ang Suez Canal noong 17 Nobyembre 1869. Ang Suez Canal ay matatagpuan sa bansang Egypt. Ito ay nasa kontinente ng Africa. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, naging mas madali na ang paglalakbay mula Espanya. Dadaan ang galyon sa dagat Mediterranean at papasok sa Suez Canal. Mula dito ay babagtasin nito ang makipot na anyong tubig hanggang sa makalusot sa karagatang Indian. Mararating na nito ng mas mabilis ang bansang Pilipinas. Sa pagbubukas ng Suez Canal, maraming Pilipino noong panahong iyon ang gumanda ang pamumuhay, kaya dumami ang tinatawag na middle class. Ang kanilang mga anak ay nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa Europa para makapag-aral. Sa pagpunta ng mga Pilipino sa ibang bansa, ay natuto silang makisalamuha sa ibang mga dayuhan. Ito ang naging daan upang mamulat sila sa mga bagong ideya o kaisipan. Madami silang natutuhan, lalo na sa usapin ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga tao. Sa panahon kasi ng mga Espanyol, mababa ang tingin nila sa mga Pilipino. Tinatawag nila tayong Indio. Dito na ngayon lumaganap ang kaisipang liberalismo. Nadala ng mga nakapag-aral na Pilipino sa bansa ang kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Dahil ito ang kanilang nakita at natutuhan sa Europa habang sila ay nag-aaral doon. Ang kaisipang liberal na kanilang naranasan, nakita, narinig, nabasa, at sa edukasyong kanilang nakamit, ang siyang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Ang husay, di ba? Dahil napabilis ang ruta mula Maynila patungong Espanya, kasunod nito ang pag-unlad ng pamumuhay ng ilang magsasaka at mangangalakal sa Pilipinas. Sa mga nakita ninyong larawan kanina, nakita mo ba ang ating pambansang bayani? Tama, siya si Dr. Jose P. Rizal. Siya ay nakapag-aral sa Espanya dahil ang kanyang pamilya ay may maayos na katayuan sa buhay.
Isa siya sa nagsimulang magbukas ng isip at damdamin ng mga Pilipino sa totoong kalagayan ng Pilipinas sa panahong kolonyal ng Espanya. Ang mga Pilipino noon ay hindi nabibigyan ng patas na pagkakataon dahil mababa ang tingin sa atin ng mga mananakop dito, mismo sa sarili nating bansa. Pero teka, huwag kayong magagalit sa mga Espanyol dahil alam ba ninyong may naging isang gobernador general na naging ubod ng bait sa mga Pilipino? Tiyak na matutuwa din kayo sa kanya. Ang gobernador general ang pinakamataas na pinuno noong tayo ay kolonya pa ng bansang Espanya. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng hari ng Espanya para pamunuan ang isang kolonya gaya ng Pilipinas. Si Gobernador General Carlos Maria de la Torre ay naniniwala sa liberalismong kaisipan at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga makataong patakaran at napakahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Espanyol at Pilipino. Hinikayat niya ang malayang pamamahayag at ipinagbawal niya ang mga parusa gaya ng paghahagupit. Tunay ngang makatao at napakabuti ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, naging mas mabilis ang paglalakbay, kaya't dumami ang mga Pilipinong nakarating sa Europa at nakapag-aral. Sila ay tinatawag na Ilustrados. Dinala nila sa Pilipinas ang mga kaisipang liberal na gumising sa kamalayang nasyonalismo para makamit ang inaasam na kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang kamalayang nasyonalismo ay pagmamahal sa ating bansa at kapwa na may iisang hangarin. At ang hangad ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol ay ang kalayaan. Kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagsasabi ng katotohanan, at kalayaang makapamuhay na may pagkakapantay-pantay. Maswerte tayo dahil si Gobernador General Carlos Maria de la Torre ay isang pinunong liberal kaya nakaranas tayo ng kalayaan sa kanyang panahon ng pamumuno. Ngunit, gaya ng aking nabanggit kahapon, maiksi lamang ang panahong ito at siya ay napalitan ng isang malupit, masama at walang awang pinuno. Siya si Gobernador General Rafael Izquierdo. Alam mo bang sa sobra niyang lupit ay inalisan niya ng kabuhayan at karapatan ang mga manggagawang Pilipino sa Cavite. Hindi sila kasi nakapagbayad ng taunang buwis. Hirap ang mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis dahil mataas ang sinisingil sa kanila ng pamahalaan. Malulupit ang mga Espanyol, kaya ang kanilang mga kinikita sa pagtatrabaho ay halos napupunta sa binabayarang buwis. O ang iyong mararamdaman kung laging pagmamalupit at pagmamaliit sa iyong pagkatao ang iyong mararanasan sa araw-araw. Nakakagalit, di ba? Ang galit na yan ay lalong nag-alab at tumindi. Ang pagnanais ng mga Pilipino na lumaya at makamit ang kalayaan ay lalong nanaig. Iyan ang nagpasidhi sa kamalayang nasyonalismo. Dahil sa malupit na pamumuno ni Gobernador General Rafael Izquierdo, maraming pag-aalsa ang naganap. Nais na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Sa pamumuno ni Sargento Fernando Lamadrid, ay nilusob nila ang Fort San Felipe at pinatay ang mga hukbong Espanyol. Nakuha nila ang arsenal sa Cavite. Alam mo ba ang kahalagahan ng arsenal? Ito ang lugar kung saan tinatago ang mga armas gaya ng baril, bala at iba pa na ginagamit sa labanan. Kapag nakuha mo ang arsenal, marami kang magagamit na baril at bala
para sa isang labanan. Matapos ang isang oras, dumating ang malaking hukbo ng mga Espanyol at nagkaroon ng madugong labanan. Namatay sa labanan si Sargento Fernando Lamadrid kasama ang maraming Caviteño. Ayon sa kasaysayan, isa talaga itong malawakang pag-aalsa na nibisto ni Gobernador General Rafael Izquierdo. Nalaman niya sa pamamagitan ng isang sekretong liham ang plano. Dahil sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite, hinanap nila ang mga utak sa rebelyon. Kapag ikaw ay napagbintangan, huhulihin ka nila at ipakukulong. Suriin mo ang larawan. Ano sa tingin mo ang kanilang trabaho? Tama ka, sila ay mga pari. Alam mo bang pinagbintangan ang mga paring sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora na pinuno ng rebelyon? Nakakaawa, di ba? Sa panahong iyon ay may dalawang uri ng pari sa Pilipinas. Ang paring regular ay kasama sa mga samahang relihiyoso at sila ay mga purong Espanyol o dayuhan. Samantala, ang paring sekular naman ay mga paring mestizo o Pilipino. Grabe! Kahit isa ka ng pari noong panahong iyon, mayroong pa ring hindi pantay-pantay na pagkilala sa panahon ng mga Espanyol. Matunog ang pangalan ni Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora sa pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan bilang mga pari. Ito ang ginamit na butas para sa kanila. Ang pangalan ni Padre Jose Burgos ay ginamit para manghikayat ng mga sasali sa nabigong pag-aalsa sa Cavite kung saan maraming Caviteño ang namatay. Si Padre Mariano Gomez naman ay sinasabing baka may kinalaman sa pag-aalsa dahil siya ang kura paroko sa Bacoor na maaaring nasabihan ng mga nagkukumpisan sa kanya. Samantala, si Padre Jacinto Zamora ay nadawit dahil sa isang liham na may pagkakamali ng interpretasyon na nakita sa kanyang bahay. Nakalagay dito na iniimbitahan siyang magdala ng bala at pulbura bilang isang code nilang magkakaibigan. Kayo ba ay gumagamit din ng code? Ito ang paggamit ng isang salita o kilos na kayo-kayo lamang ang nakakaalam. Alam mo bang ang code na bala at pulbura ay tumutukoy sa baraha? Mahilig kasing maglaro ng baraha si Padre Jacinto Zamora kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa maling interpretasyon, ay hinuli at nadawit sa pag-aalsa sa Cavite si Padre Jacinto Zamora. Ang hirap ng kalagayan ng mga Pilipino noon, di ba? Kahit ikaw man ay isang pari, hindi nila nirerespeto ang iyong katayuan. Para sa kanila, basta't isa kang Pilipino, talagang mababa ang kanilang pagtingin sapagkat tayo ay kanilang kolonya. Bumalik tayo sa aking kwento. Hinatulan ng kamatayan ang tatlong pari. Inuutos ni Gobernador General Rafael Izquierdo ang paggarote kay Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Alam mo ba ang garote? Ito ay isang paraan ng parusang kamatayan. Pinipilipit nito ang leeg ng isang tao para ito ay mabali. Strangulation ang tawag dito sa wikang Ingles. Naniniwala si Arsobispo Gregorio Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlong pari, kaya hindi nito pinahubad ang mga abito. Inuutos niya ang sabay-sabay na pagtunog ng mga kampana sa oras ng paggarote sa tatlong pari. Ginarote ang tatlong paring martir sa Bagong Bayan, o mas kilala sa tawag na Luneta. Dahil sa pangyayaring ito, lalong nag-alab, nagalit at sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang damdaming nasyonalismo ay lalong uminit kaya naghangad ng pagbabago para sa ikabubuti at pagkamit ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng tao. Talagang napakayaman ng ating kasaysayan dahil sa pangyayaring naganap
sa paggarote sa Gumbursa o ito ang kolektibong tawag sa tatlong paring martir, alam ba ninyong isa ito sa nagpaalab sa damdaming nasyonalismo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal? Ang kuya niyang si Pasiano ay kakilala ni Padre Burgos. Si Pasiano ay nasa Bagong Bayan noong ginarote ang tatlong pari. Ito ay kanyang ikinuwento sa nooy 11 taong gulang pa lamang na si Jose Rizal. Kaya naman, bilang pagkilala sa kabayanihan ng tatlong paring martir o Gumbursa, ang nobelang El Filibusterismo ay inialay niya bilang alaala sa pagtuturo sa mga Pilipino na harapin ang kamatayan para makamit ang pinakaaasam na kalayaan. Ganito ang kanilang labis-labis na pagmamahal sa ating bansa. Ang mga Pilipino noong panahon ng Espanyol ay parang ibon na nakakulong sa isang hawla. Wala silang magagawa kung ano ang desisyon ng mga pinunong Espanyol. Nandyan ang sapilitang pagtatrabaho o paggawa, ang pagmamaliit sa iyong pagkatao, ang paghahagupit kapag nakagawa ka ng kasalanan, kawalan ng pagkakapantay-pantay, pag-angkin o pagkuha ng iyong mga kayamanan, at marami pang iba. Hirap na hirap ang mga Pilipino. Samantala, ang mga Espanyol ay nagpayaman mula sa mga inagaw na lupain, ari-arian at kayamanan ng mga Pilipinong saan mang panig ng kapuluan. Ang lulupit, di ba? Kung ikaw ay nabuhay sa panong yon, ano kaya ang iyong mararamdaman? Nakakalungkot, di ba? Wala ka kasing kalayaang gawin ang nais mo. Kahit magsikap ka, maaari nilang kunin ng isang kisap mata ang lahat. Tara, bumalik tayo sa kwento ko. Ang mga Pilipino noon ay nabuhay sa araw-araw na may takot. Sila ay nakakulong sa sariling bayan, naghihintay ng tulong, naghihintay ng pag-asa, naghihintay na makamit ang kalayaan. Nang magsimulang dumami ang mga Pilipinong nakapag-aral sa Europa, dinala nila ang mga kaisipang liberal sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga babasahing kumakalaban at tumutuligsa sa mga pinunong Espanyol. Sila ang tinatawag nating mga propagandista. Humingi sila ng reforma o pagbabago para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagkilala ng karapatan ng mga Pilipino at Espanyol. Ang mga pinuno ng kilusang propaganda ay sina Dr. Jose P. Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar. Itinatag ni Graciano Lopez Haina ang La Solidaridad bilang opisyal na pahayagan o dyaryo ng kilusang propaganda. Samantala, si Marcelo H. del Pilar naman ay itinatag ang Dyaryong Tagalog. Nakita natin na pwede palang lumaban sa mahinahong paraan. Ang La Solidaridad at Dyaryong Tagalog ay mga pahayagan kung saan sinusulat ng mga propagandista ang mga pang-aapi at kawalang katarungang nararanasan ng mga Pilipino sa bansa. Ito rin ay may halong pang-iinis sa isang masining na paraan. Kung ikaw ay isang Espanyol na nakabasa nito, ano kaya ang iyong mararamdaman? Siguradong magagalit ka. Iyan nga ang nangyari. Nagalit ang mga Espanyol sa mga propagandista. Ngunit nahirapan sila sa paghahanap dahil hindi nakalagay dito ang totoo nilang mga pangalan. Gumamit sila ng tinatawag na penne o palayaw. Daig pa ng baril ang naging epekto ng mga pahayagang naglabasan dahil sa ginawa ng mga propagandista. Galit na galit ang mga Espanyol. Dahil sa babasahing ito, namulat sa katotohanan ang mga Pilipino. Nagising ang kanilang damdaming nasyonalismo. Lalong sumidhi ito nang dumating sa Pilipinas ang dalawang nobelang sinulat ni Dr. Jose P. Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Isa sa nakabasa nito ay ang ama ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Alam mo bang nagkita sa isang lihim o sikretong pulong si Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio?
hangang-hanga si Andres Bonifacio sa isang karakter sa El Filibusterismo. Marahil, isa ito sa naging dahilan kung bakit nag-alab ang damdaming nasyonalismo ni Andres Bonifacio. Ang galing, di ba? Tara na't bumalik muli tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Bumalik sa bansa si Dr. Jose P. Rizal at kanyang itinatag ang La Liga Filipinas. Siya ay nagbalik dahil ang laban ay wala sa Espanya. Ang laban ay nasa Pilipinas. Ninais nito na magkaroon ng reforma sa Pilipinas sa mapayapang paraan. Ngunit may ilang miyembro ng La Liga Filipina na nais ang isang revolusyon para makamit ang reforma at kalayaan. Ito ang paggamit ng armas, ang paggamit ng bala at baril sa labanan. Dito na itinatag ang katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Diodato Arellano. Tinulungan ni Emilio Jacinto si Bonifacio bilang utak ng katipunan. Siya ang naging tagapayo nito at sumulat ng pahayagang tinawag na Kalayaan. Dahil sa kanyang sinulat, dumami ang mga kasapi ng katipunan at ginising nito ang natutulog na damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ito na ang simula, ang daan tungo sa kalayaan. Dahil sa pagpapaligsahan ng Espanya at Portugal na palakihin at paramihin ang kanilang kolonya, nag-unahan silang sakupin ang mga lupain sa mundo. Ang Pilipinas bilang kolonya ng Espanya ay nakaranas ng kalupitan mula sa mga Espanyol. Kinamkam nila ang mga lupain, pinagtrabaho nila ang mga tao ng sapilitan, pinagbabayad sila ng buwis na napakataas, inabuso ang mga kababaihan, walang pagkakapantay-pantay sa karapatang pantao, at higit sa lahat, walang kalayaan sa lupang sinilangan, hanggang dumating ang pag-asa sa mga Pilipino. Nadama nila na kailangan ng pagbabago. Alam nilang kailangang matigil ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Mga bata, sa araw na ito ay matutunghayan natin ang dalawang paraan kung papaano lumaban ang ating mga bayani. Ano sa tingin ninyo ang mas nakakasakit? Panulat o patalim? Ikaw ang magdedesisyon kung alin sa dalawa ang nakakasakit. Isipin kung alin sa dalawa ang mas naging epektibong paraan sa paglaban sa mga Espanyol. Tara na't balikan natin ang nakaraan. Ang mga propagandista natin ay lumaban gamit ang panulat. Humingi sila ng reforma sa Espanya at hiniling ang sumusunod. Unang layunin, magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagtrato sa mga Pilipino at Espanyol sa ilalim ng batas. Hindi pantay ang pagtingin sa mga Pilipino dahil ang trato sa kanila ay isang utusan o alipin na magiging sunod-sunuran sa lahat ng kanilang naisin. Tinawag kasi nila tayo noong Indio. Pangalawang layunin, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Tama ka ng iyong narinig. Nais ng mga propagandista na tayo ay nasa ilalim pa din ng pamamahala ng Espanya, ngunit kikilalanin tayo bilang isang lalawigan o probinsya. Pangatlong layunin, pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya. Ang Cortes ay sangay ng pamahalaan sa Espanya na may kapangyarihan upang magpatupad ng batas sa mga nasasakupan nito kabilang ang mga kolonya. Kung magkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes, mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng patas na pagtingin sa karapatang pantao ng mga Pilipino at Espanyol. Makakatulong ang kinatawang Pilipino para makapagbigay ng panukala sa mga gagawing batas para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Pang-apat na layunin, paglalagay ng mga paring sekular sa parokya. Bago ginarote ang Gumburza, kilala silang tatlo na nanguna para ipaglaban ang karapatan ng mga paring Pilipino. Sila ay tinatawag na paring sekular. Noong panahong iyon, puro lamang paring regular o paring Espanyol ang namumuno sa isang parokya. Panlimang layunin,
pagkakaroon ng kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag. Sa panahon ng mga Espanyol, ayaw nilang mamulat ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino, kaya't ipinagbawal nila ang anumang uri ng babasahin o dyaryo na magiging kritiko sa kanilang ginagawa. Ganun na rin ang pagkukwento o pagsasabi ng hindi magaganda laban sa mga Espanyol. Napakarami nilang layunin, di ba? Ngunit sa tingin mo, nagtagumpay kaya ang kilusang propaganda? Nakakalungkot mang isipin, ngunit hindi sila nagtagumpay sa kanilang mga layunin at panukalang reforma. Hindi sila pinakinggan dahil ito ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino, ng mga Indio. Dahil hindi pinagbigyan ang reformang hiling ng kilusang propaganda, kanilang ipinagpatuloy ang laban sa pamamagitan ng pagsulat. Si Dr. Jose P. Rizal ay bumalik sa Pilipinas upang harapin ang laban. Siya ay bumuo ng isang samahang tinatawag na La Liga Filipina. Layunin nito ang sumusunod. Una, mapagsama-sama ang mga Pilipino. Sa panahong yun, maraming hiwa-hiwalay na pag-aaklas o labanan ang naganap para kalabanin ang mga Espanyol. Ngunit sila ay hindi nagtagumpay dahil sa hiwa-hiwalay ang kanilang plano o aksyon. Gaya sa isang walis tingting na kayang makapaglinis ng dumi at kalat kung ito ay nakatali o nakabigkis. Ngunit kung ito ay watak-watak, ay hindi nito kayang linisin ang kahit isang pirasong tuyong dahon. Ito ang nais ni Dr. Jose P. Rizal, ang magkaisa sa iisang layunin ang mga Pilipino para labanan ang mga mananakop na Espanyol. Ikalawa, maipagsanggalang sila sa mga pang-aabuso at katiwalian ng mga Espanyol. Nais niyang magising ang mga Pilipino sa kanilang mga karapatan sapagkat hinahayaan lamang ng mga Pilipino noon na sila ay hamakin, agawan ng ari-arian at gawan ng kasamaan. Ikatlo, magsagawa ng reforma sa bansa. Ang reforma ay pagbabago sa lahat ng aspekto. Ito ay makabubuti sa kolonya dahil makikilala ang karapatang pantao at pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Ikaapat, mapabuti ang edukasyon, pagsasaka at kalakalan sa kolonya. Sa panahong ito, limitado lamang ang maaaring makapag-aral dahil kinakailangan may katayuan sila sa buhay. Hindi rin pinapayagan ang mga kababaihan na mag-aral. Bagkus, sila ay tinuturuan lamang ng mga gawaing pangtahanan at pagdadasal. Ang kilusang propaganda ay tinulungan din ng mga dayuhan na naniniwala sa ipinaglalaban ng mga ilustrado. Dahil sa kaisipang liberal na umiiral noon sa Europa, sila ay nagsilbing gabay at inspirasyon, lalo na sa ating pambansang bayani. Sila ay sina Ferdinand Blumentritt na naging matalik na kaibigan ni Dr. Jose P. Rizal at si Miguel Moraita na kanyang dating profesor o guro sa Universidad Central de Madrid. Bagamat hindi naging matagumpay ang kilusang propaganda at mga reformista sa pagpapatupad ng mga layunin ito, nagbigay daan naman ito sa pagbuo ng lihim na kapisanang tinatawag na Katipunan. Tinalakay natin ang pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo at pagdating ng kaisipang liberal sa bansa. Dahil nakapag-aral ang mga Pilipino sa Europa, dinala nila ang mga aral na natutuhan dito sa Pilipinas. Ngunit hindi pinakinggan ng mga Espanyol ang mga reformista. Alam mo ba ang naging epekto nito? Tara at makinig sa aking kwento. Sa paglipas ng panahon, lalong umalab ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang mga kilusang nagnanais na makamit ang pagbabago sa mapayapang paraan ay hindi naging matagumpay. Dahil dito, may mga Pilipinong bumuo ng isang kilusan na ang layunin ay makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng madugong labanan. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio ay naitatag ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan
o KKK o mas kilala sa tawag na Katipunan noong ika-7 ng Hulyo, 1892. Ito ay isang lihim na samahan. Itinatag ito ni Andres Bonifacio kasama sina Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Diodato Arellano at Jose Dizon sa ika-72 kalye ng Azcárraga na ngayon ay kilala na bilang Claro M. Recto. Ito na ang simula ng pag-alab ng Katipunan. Para hindi malaman ang lihim ng Katipunan, sila ay gumamit ng iba't ibang sagisag upang hindi mabisto ng mga Gwardiya Sibil. Tuwing sila ay papasok sa lihim na tagpuan, kailangan nilang maibigay ang sagisag na may iba't ibang antas. Una, ay ang mga tinatawag na bayani. Ito ang pinakamataas na samahan at sila ay gumagamit ng hudyat na Rizal. Ang ikalawa ay ang mga kawal na gumagamit ng hudyat na Gomburza. At ang ikatlo ay ang mga katipon na gumagamit naman ng hudyat na Anak ng Bayan. Bawat kasapi ay hinihikayat na maghanap ng mga bagong kasapi o miyembro kung kaya't unti-unting dumami ang mga miyembro ng Katipunan ng hindi namamalayan ng mga Espanyol at Gwardiya Sibil. Naitago ng Katipunan sa loob ng 4 na taon ang lihim na kilusan. Ngunit ito ay nabunyag dahil sa pagtatalo ng 2 kasapi nito. Ang mga katipo na sina Apolonio de la Cruz at Teodoro Patiño ay nagkaroon ng pagtatalo. Sila ay nagtratrabaho sa imprentahan ng Diario de Manila. Dahil sa galit, ikinuwento ni Teodoro Patiño sa kanyang kapatid na si Honoria ang tungkol sa Katipunan. Sa sobrang takot ng kapatid nito ay iyak ito ng iyak kung saan nakita naman siya ng isang madre. Ikinuwento ni Honoria ang tungkol sa ibinahaging kwento ng kapatid na si Teodoro. Nagulat ang madre at agad nitong pinakiusapan si Teodoro na kung maaari ay sabihin ang lahat ng ito kay Padre Mariano Gil, ang kura paroko noon ng Tondo. Dahil masunurin si Teodoro sa mga pari at madre, ikinuwento nito kay Padre Mariano Gil ang plano ng Katipunan. Agad na siniyasat ang imprentahan ng Diario de Manila at doon nakita ang mga ebidensya ng lihim na samahan. Dahil sa pangyayaring ito, maraming miyembro ng Katipunan ang nagsimulang magtago. Ang ilan naman ay hinuli at kinlong sa Fort Santiago. Nakakalungkot, di ba? Dahil kapwa Pilipino ang nagsiwalat ng lihim ng Katipunan. Pero ano kaya ang nangyari kay Apolonio de la Cruz, yung nakaaway ni Teodoro Patiño? Siya ba ay A. Tumakas siya at nagtago? B. Nahuli siya at ikinulong? C. Nahuli at hinatulan ng bitay? O letrang D. Gumanti kay Teodoro Patiño? Ang tamang sagot natin ay titik C. Alam ba ninyong siya ay binaril sa Bagong Bayan? Hinatulan siya ng kamatayan kasama ang iba pang nahuling miyembro ng Katipunan. Iyan ang isa sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Hindi naging matagumpay ang mga plano dahil may iilan na hindi nakikiisa o nagsasakripisyo para makamit ang isang napakagandang layunin. Sa ating aralin, nakita natin ang naging epekto ng pagsasabi ni Teodoro Patiño ng lihim na pinakaiingatan sa loob ng 4 na taon. Dahil sa bugso ng damdamin o init ng ulo, siya ay nakagawa ng isang bagay na nagpahamak sa maraming tao. Ating isapuso na may mga bagay na kailangan nating ingatan at protektahan, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Isa sa mga nagpakalayo-layo ay si Andres Bonifacio. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tumigil sila sa paglaban. Alam mo bang sila ay nagpalakas pa ng puwersa at mas maraming tao ang nahikayat na sumali sa Katipunan. Bilang isang mahusay na leader, si Andres Bonifacio ay nakatanggap ng nag-uumapaw na suporta mula sa maraming Pilipino.
Kaya nga, kanyang winika, Kalayaan o kaalipinan, kabuhayan o kamatayan, mga kapatid, ating kalabanin ang mga kanyon at mga baril upang kamtin ang sarili nating kalayaan. ang lihim ng Katipunan ay nabunyag matapos ang 4 na taon dahil sa alitan nina Teodoro Patino at Apolonio de la Cruz. Marami ang nagtago, ngunit sa pagtatagong ito, sila ay naghanda. Ang damdamin nila ay nag-alab at higit sa lahat, pinaghandaan nila ang isang madugong himagsikan. Handa ka na bang malaman ang kagitingan ng mga Katipunero? Tara at makinig ka sa aking kwento. Ang Katipunan ay isang lihim na samahan. Hindi nito tinitignan kung ikaw ay isang lalaki o babae. Upang maitago sa mga Espanyol ang lihim na kilusan, may mga miyembro silang kababaihan na may mahalagang gampanin. Si Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio at ang lakambini ng Katipunan, kasama pa ang ibang kababaihan, ay nagtatago ng mga lihim na dokumento ng kilusan. Tuwing may mga pagpupulong, sila ang nagsisilbing balat kayo upang hindi paghinalaan ang mga lalaking miyembro ng Katipunan sa ginagawa nilang mga plano. Sila ay nagkakantahan at nagsasayawan upang hindi mahalata ng mga Gwardiya Sibil ang totoong nangyayari sa loob ng bahay. Ano ang masasabi ninyo dito mga bata? Matalinong paraan, hindi ba? Hindi kasi pinaghihinalaan ang mga kababaihan noon. Ang nasa isip ng mga Espanyol ay tanging mga lalaki lamang ang nakikipaglaban. Pero teka, huwag nilang mamaliitin ang mga kakayahan ng mga kababaihan. Kung ano ang kaya ng mga lalaki, tiyak na kaya din ng mga babae. Ngunit, dahil sa pagtatalo ng 2 katipon, nabunyag ang lihim ng Katipunan. Naalala pa ba ninyo si Teodoro Patino? Tama ka! Siya ang nagbunyag ng lihim ng Katipunan sa pagsasabi nito kay Padre Mariano Gil. Tara't balikan natin ang nangyari sa ating kasaysayan. Galit na galit ang mga Espanyol nang nalaman nila ang tungkol sa lihim na kilusan. Agad na inutos ni Gobernador General Ramon Blanco na hanapin ang mga miyembro ng Katipunan. Imbis na matakot ang mga Katipunero, lalo pang lumakas ang kanilang loob na labanan ang mga mananakop. Dahil nabunyag na ang kanilang sikreto, agad na nagtawag ng pulong si Andres Bonifacio sa Balintawak, Caloocan. Kasama niya si Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan, si Procopio Bonifacio, ang kapatid ni Andres Bonifacio, at marami pang iba. Sila ay pinatuloy ni Melchor Aquino sa kanyang kamalig. Kanyang pinakain ang mga Katipunero at ginamot ang mga sugatan. Siya ay kinilala bilang Tandang Sora, ang ina ng Katipunan. Nagkasundo ang mga naroon na kailangan na nilang simulan ang paghimagsik. Wala nang takot, wala nang pangamba. Ang nasa puso't isip nila ay ituloy ang laban, ang paglaban gamit ang dahas at armas. Talagang ang matapang na tao ay hindi tumatakbo sa anumang labanan. Iyan ang dugong Pilipino. Nakakatuwa, di ba? Alam nyo bang may matanda tayong bayani sa ating kasaysayan? At hindi lang siya basta matanda, isa din siyang babae. Si Melchora Aquino ay isang lola, ngunit hindi naging hadlang ang kanyang edad para ipakita ang kanyang kabayanihan. Talagang kapag tulong-tulong, marami tayong magagawa basta't may pagkakaisa. Tara at bumalik tayo sa aking kwento. Nagkita-kita ang mga Katipunero sa Pugadlawi noong ika-23 ng Agosto 1896. Inilabas nila ang kanilang mga sedula at sabay-sabay nilang pinunit. Sinigaw nila ang Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! 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 ito ang unang sigaw ng himagsikan.
Ito ang nagpaalab sa kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Handa na nilang ibuwis ang kanilang buhay sa labanan. Makamit lang ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Sunod-sunod ang mga labanang nangyari. Pinangunahan ito ng Maynila hanggang sa nakipaglaban na din ang mga karatig lalawigan gaya ng Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Laguna at Nueva Ecija. Punong-puno ng galit at nag-aalab na ang pagmamahal sa bayan ang ipinamalas ng mga Pilipino. Isang karangalan ang ibuwis ang buhay para sa pinakamamahal na inang bayan. Nakakaantig ng puso, di ba? Ganoon ang pagmamahal ng ating mga ninuno para sa kalayaan. Pinaghirapan nila ang labanan. Ibinigay nila ang kanilang buhay. Dugo at pawis ang kanilang inilaan. Ang hirap sigurong mabuhay noong panahong yon, di ba? Mapapaisip ka talaga ng mabuti kung papaano nila kinaya ang ganoong sitwasyon. Sa kasalukuyan, marami tayong nakikitang labanan, ngunit ito ay paglaban sa mga terorista. Ang kanilang mga kilos ay nagdudulot ng kapahamakan sa maraming tao. Nandyan ang pagdukot, pananakit at pagkitil sa buhay ng kanilang mga biktima. Ngunit, ating tandaan na ang ating pakikiisa upang mahuli ang mga terorista ay magagawa kung tayo ay magiging matapang na isiwalat at sabihin ang ating mga nalalaman. Ang buhay ay mahalaga. Ang kapayapaan ay mahalaga. Walang sino man ang may karapatan na pigilan ang ating kalayaan. Gaya ng mga katipunero, kahit mahirap, kahit masakit, ginawa nila ang lahat para makamit natin ang kalayaan upang maramdaman ng mga susunod na henerasyon ang kapayapaan at kalayaan. Kanina ay nabanggit ko ang mga lalawigang lumaban sa mga Espanyol. Ito ay ang Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Laguna, Nueva Ecija at Maynila. Oh, huwag kang magugulat, tama ka nang narinig. Ang Maynila ay isang lalawigan noong panahon ng mga Espanyol. Ibang-iba ito noon dahil wala pang matataas na mga gusali. Alam mo ba na ang 8 sa lalawigang ito ay may simbolo sa ating watawat? Suriin mo ang sinag ng araw sa ating watawat. Mayroon itong 8 sinag. Ibig sabihin yan ang kumakatawan sa unang 8 lalawigan na lumaban sa mga Espanyol. Maraming labanan ang nangyari sa bansa dahil sa pagdami ng mga miyembro ng katipunan. Ang kanilang gusto ay makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Ito ang naging epekto ng kamalayang nasyonalismo. Iisa ang kanilang hangarin, iisa ang kanilang gusto, ngunit dahil sa nag-alab na damdamin ng mga Pilipino, hindi maiwasang magkaroon ng inggitan, away at hidwaan ang isang nasimulang pagkakaibigan. Halika at ating alamin ang isa sa malungkot na bahagi ng ating kasaysayan, ang pagkakahati ng Katipunan. Dumami ang mga miyembro ng Katipunan mula Maynila hanggang sa karatig lalawigan. Ang Katipunan ay may iisang layunin, ang palayain ang Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang antas ng buhay sa panahong iyon. May mga nakapag-aral at meron ding hindi. May mayaman at meron ding mahirap. Lahat sila ay handang mamatay para sa bayan. Ngunit, dahil sa di pagkakaunawang personal at politikal sa mga kasapi ng Katipunan, nagkaroon ito ng 2 paksyon. Umusbong ang alitan at pagkakawatak-watak. Dahil dito, nagkaroon ng grupong Magdalo sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo at Magdiwang sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Anong masasabi ninyo dito, mga bata? Maganda bang pangyayari ito sa ating kasaysayan? Ano sa tingin nyo?
Kung ang sagot nyo ay hindi, sang-ayon ako sa inyo. Dahil kung walang pagkakaisa at watak-watak, papaano nila lalabanan ang mga Espanyol? Parang sa kasalukuyan, kung hindi natin tutulungan ang ating mga pinuno, papaano nila magagawa ang mga programa at proyekto ng maayos? Tama bang punain natin ang lahat at hindi tumulong dahil iba ang ating pinaniniwalaan? Sa paraang ito, nawawala ang pagkakaisa. Tara, at bumalik tayo sa aking kwento. Dahil sa pagkakaroon ng dalawang paksyon sa Katipunan, ginanap ang pulong sa Tejeros upang mapag-ayos ang Magdalo at Magdiwang. Napagkasunduan sa pulong sa Tejeros na kailangang palitan ang Katipunan ng isang revolusyonaryong pamahalaan. Sa botohang ito, nanalo bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo, samantala si Andres Bonifacio ay nahalal bilang Direktor ng Interior. Kahit mas mababa ngayon ang kanyang posisyon, hindi nagtampo o nagalit si Andres Bonifacio. Ngunit, binaliwala ni Daniel Tirona ang pagkapanalo ni Andres Bonifacio dahil kailangang isang abogado raw ang nararapat sa ganong posisyon. Nainsulto si Andres Bonifacio sa winikang iyon ni Daniel Tirona. Naging dahilan ito upang ideklara niyang walang bisa ang lahat ng nangyari sa pulong sa Tejeros. Kabilang dito ang pamahalang revolusyonaryo at ang mga nahalal na opisyal. Kung ikaw si Andres Bonifacio, may insulto ka din ba? Kung nahalal ka sa isang posisyon at tinitingnan nila kung ano ang iyong trabaho o natapos? Kung ano man ang iyong sagot, ang masasabi ko ay, bilang isang mabuting tao, lahat tayo ay may kakayahang mamuno. Basta't nasa puso at isip natin ang paglilingkod sa kapwa. Aanhin mo ang napakayaman at sikat kung baluktot naman ang ugali. Mas maganda kung ang ating leader ay may likas na malasakit at pag-unawa sa kapwa. Iyan ang tunay na leader. Dahil inilabas ni Andres Bonifacio ang Acta de Tejeros na nagsasabing walang bisa ang naging halalan at desisyon para sa bagong gobyerno, ginamit itong dahilan ng mga galit kay Andres Bonifacio. Pagkatapos nito, nagpunta sa Indang Cavite ang mga taga-suporta ni Bonifacio. Sila ay humingi ng tulong para may makain. Ngunit, inutusan ni Severino de las Alas ang taong bayan na huwag silang tulungan at kilalanin. Kumalat din ang balita na si Andres Bonifacio ay isang upahan o inutusan ng mga praile upang magbigay ng kaguluhan sa Indang. Sinumbong ito ni Severino de las Alas kay Emilio Aguinaldo. Dahil sa Acta de Tejeros at kasinungalingang kwento, siya ay hinatulan ng treason o pagtataksil sa bayan. Inutos ni Emilio Aguinaldo na dakpin si Andres Bonifacio. Nakakainis, di ba? Uso pala noon ang chismis. Uso din noon ang mga inggitero. Dahil dito, napahamak ang isang napakahusay na lider na pagbintangan siya sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Ikaw, ipapahamak mo din ba ang isang tao dahil mayroon kang galit o inis sa kanya? Nais kong malaman ang inyong sagot. Iyan ang ating ipapakita sa ating susunod na episode. Kaya gamitin mo ang hashtag Mundo ng AP, i-post ito at magpatulong sa inyong mga magulang o guardian. Huwag kalimutang ilagay ang iyong pangalan at paaralan. Tara, bumalik tayo muli sa huling bahagi ng aking kwento. Inutos ni Emilio Aguinaldo na dakpin si Andres Bonifacio sa pangunguna ni Agapito Bonzon. Nagkaroon ng madugong labanan at namatay dito ang kapatid ni Andres Bonifacio na si Ciriaco. Ito na ang malungkot na kaganapan sa kasaysayan nating mga Pilipino. Hinatulan ng kamatayan si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio sa salang sedisyon at pagtataksil. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ang pumatay sa Supremo ng Katipunan ay kamay ng isang Pilipino. Sana'y naunawaan mong mabuti ang ating aralin. Nakakalungkot itong bahagi ng ating kasaysayan. Dahil sa di pagkakaunawaan, inggit at pagkakawatak-watak,
mismong mga Pilipino ang naglaban-laban. Sino ang talo sa bandang huli? Walang iba, kundi tayo rin. Sunod-sunod na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol ang naganap matapos ang unang sigaw ng himagsikan at kumbensyon sa Tejeros. Sunod-sunod din na pagkatalo sa labanan ang naranasan ng mga hukbo ni Emilio Aguinaldo sa Cavite, kaya't sila ay umatras patungo sa Batangas. Hindi nagtagal ay nagtungo sila sa Bulacan upang maiwasan ang malaking puwersa ng mga Espanyol. Lagi nating naririnig bilang kantyawan ang matapang na tao ay hindi tumatakbo sa anumang laban. Ngunit, bakit nga ba umatras sa labanan at nagtungo sa magubat na lugar ng San Miguel, Bulacan, ang hukbo ni Emilio Aguinaldo? Iyan ang aking ituturo sa inyo, kaya't humanda at makinig ng mabuti. Babalikan natin ang nakaraan kung saan naging saksi ang biyak na bato sa ating makulay na kasaysayan. Masyadong mainit na ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Maraming Pilipino na ang nagbuwis ng buhay. Marami na ang sugatan. Marami na ang mahina. Kailangan nilang umiwas sa hukbo ng kalaban upang makabawi ng lakas at makapag-isip ng bagong paraan upang magwagi sa himagsikan. Mula sa Talisay, Batangas ay dumaan ang hukbo ni Emilio Aguinaldo sa Morong hanggang marating nito ang biyak na bato sa San Miguel, Bulacan. Dito niya pinulong ang mga pinuno ng kanyang hukbo upang bumuo ng saligang batas bilang tanda ng isang malayang bansa. Sa pangunguna ni Isabelo Artacho at Felix Ferrer, sinulat nila ang konstitusyon ng biyak na bato na pinagtibay noong ika-1 ng Nobyembre, 1897. Teka mga bata, kung mayroon ng konstitusyon ng biyak na bato, ano kaya ang mangyayari sa Katipunan o KKK na itinatag ni Andres Bonifacio? Bibigyan kita ng clue. Tingnan mo ang petsang ito. Ika-1 ng Nobyembre, 1897. Ano ba ang pagdiriwang nating mga Pilipino tuwing ika-1 ng Nobyembre? Kung ang sagot mo ay araw ng mga patay, tama ka. At dyan, ko iuugnay ang nangyari sa Katipunan. Sa araw na iyon, nagwakas ang Katipunan. Namatay ang Samahang Katipunan dahil ito ay napalitan na ng isang pamahalang may konstitusyong sinusunod. Nawala man ang Samahang Katipunan o KKK, ang mga kasapi nito ay patuloy pa ding nakipaglaban para makamit ang kalayaan. Tara at bumalik tayo sa kwento ko. Pagkatapos mapagtibay at maipahayag ang saligang batas, itinatag ang Republika ng Biyak na Bato. Ang mga nahalal na opisyal ay sina Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at Mariano Trias naman bilang pangalawang Pangulo. Habang patuloy ang mga labanan, nagpasya si Pedro Paterno na mamagitan upang mahinto ang digmaan. May mga Pilipinong nais tapusin ang laban sa madugong paraan. May ilan naman na umaasang maayos ang lahat sa pamamagitan ng kasunduan. Sa pamamagitan ni Paterno, nabuo ang kasunduan sa Biyak na Bato. Lumagda sa kasunduang ito si Paterno bilang kinatawan ng mga revolusyonaryo at si Gobernador General Fernando Primo de Rivera. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng kasunduan? Ito ang tawag sa pasalita o pasulat na dapat gawin ng dalawang panig. Sa kasunduan ng Biyak na Bato, ang dalawang panig ay ang mga revolusyonaryo at ang mga Espanyol. Ang ilan sa probisyon ng kasunduan ng Biyak na Bato ay ang sumusunod. Una, pagpapatigil sa labanan ng mga revolusyonaryo at kailangang tumira sa Hong Kong ang mga pinuno nito. Ikalawa, pagsuko ng mga armas ng lahat ng mga revolusyonaryo. Ikatlo, pagbabayad ng halagang 1,700,000 Mexican peso sa mga revolusyonaryo at pamilya nito. Pansamantalang umiral ang kapayapaan dulot ng kasunduan sa Biyak na Bato. Ngunit
dahil may iilang patuloy na nagaganap na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol, ay hindi rin sinunod ng mga Espanyol ang kasunduan at hindi ibinigay ang natitirang halaga o salapi. Samantala, nagtungo sa Hong Kong si Aguinaldo at ang ilang pinuno ng kilusan. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pamahalaang revolusyonaryo. Hindi tinupad ng Espanya ang pangakong pagbabayad sa mga Pilipino ng halagang 1,700,000 Mexican peso. Tanging 600,000 lamang ang ibinayad nito. 400,000 ang napunta kay Aguinaldo at 200,000 naman ang napunta sa mga kawal. Maraming Pilipino ang pinarusahan at walang reformang ipinatupad sa kolonya. Tama ka nang narinig, may 400,000 pisong natanggap si Emilio Aguinaldo. Pero saan naman kaya niya yun gagamitin? Napakalaking halaga nito, lalo na noong panahong iyon. Alam ba ninyong ginamit niya ang halagang ito para paghandaan ang isang mas malaking labanan, isang mas malaking paghihimagsik sa mga Espanyol na hindi tinupad ang kasunduan sa Biak na Bato? Sana'y naunawaan mo mabuti ang ating aralin. Kung ating iisipin, ang kasunduan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol, ninais ng mga Pilipino na magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Ngunit dahil sa di pagsunod sa nakatakdang kasunduan, ay nanatili at nagpatuloy ang labanan. Ito ang tapang na ipinamalas ng mga Pilipino. Walang inuurungang laban kahit na ang kapalit nito ay pagsasakripisyo na malayo sa pamilya. Ang malayo sa sariling bayan para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryo at Espanyol ay lalong umigting sa paghahangad ng mga Pilipino na lumaya bilang kolonya. Handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan. Isang karangalan ang mamatay para sa inang bayan. Ngunit, hindi lamang mga kalalakihan ang handang lumaban para sa kalayaan. Naging saksi ang langit at lupa sa kabayanihang ipinakita ng mga babae ng Rebolusyong Pilipino. Sinisigaw nila ang katarungan, sinisigaw nila ang kalayaan, sinisigaw nila ang pagmamahal sa kanilang ama, asawa, kapatid, at anak na bahagi ng himagsikan. Hindi sila pahuhuli sa laban ng lahing kayumanggi. Ang laban ng isa ay laban ng lahat. Ang laban ng mga lalaki ay laban din ng mga babae. Sa araw na ito, makikilala natin ang 7 babae na naging bahagi sa tagumpay ng mga revolusyonaryo para harapin ang labanan kasabay ang mga kalalakihan. Hindi sila nagpahuli at ipinakita nila ang kanilang katapangan at ang ambag para makamit ang inaasam na kalayaan at pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Pilipino. Tara na't bumalik tayo sa nakaraan. Noong itinatag ang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio, isa sa kanyang naging katuwang ay si Gregoria de Jesus. Siya ang lakambini ng katipunan. Malaki ang kanyang ginampanan para itago ang mga dokumento, revolver at selyo ng katipunan. Tuwing magsisiyasat ang mga Guardia Civil, handa niyang kunin ang mga ito upang itakas. Kung kinakailangan abutin siya ng gabi sa daan, ay kanyang gagawin para mapangalagaan ang lihim ng katipunan. Nakatira sa kanila si Emilio Jacinto, kaya't maraming dokumento ng katipunan ang kailangan niyang ingatan. Dumating ang panahon na hindi siya tinulungan ng kanyang mga kaibigan dahil sa takot. Hindi siya pinatuloy dahil sa daladala niyang mga dokumento, revolver at timbre ng katipunan. Ayaw nilang madamay. Sa sobrang pagod sa daan, kinaya ni Oriang na uminom ng tubig mula sa putikan. Magkaroon lamang ng sapat na lakas para itago ang pinakaiingatang dokumento ng katipunan. Kaya mo ba yun? Sigurado akong hindi mo pa nasusubukan ang pag-inom ng tubig sa putikan. Oops! Huwag kang mandidiri. Kung iyong iisipin kaya niya yung ginawa ay sa dahilang nais niyang magkaroon ng sapat na lakas at maitawid ang nararanasang uhaw.
ang kanyang pagmamahal ay hindi tumigil kay Andres Bonifacio na ipakita ni Gregoria de Jesus ang kanyang lubos na pagmamahal sa bayan. Umiral man ang kaunting takot, mas nanaig ang kanyang pagmamahal sa bayan. Kilalanin naman natin ang isang babae na nakipagsabayan sa mga kalalakihan sa labanan. Ang mga babae sa panahon ng mga Espanyol ay tinuruang maging mahinhin at magpasakop sa mga kalalakihan. Ngunit, naiiba si Trinidad Tecson. Sa mura niyang edad ay tinuruan siya sa paggamit ng eskrima. Ito ang dahilan kaya marunong at maalam siya sa pakikipaglaban. Wala siyang takot at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Noong nilooban ang kanilang bahay ng isang magnanakaw, hindi siya nagdalawang isip na sugatan ito sa leeg. Noong sumali siya sa katipunan kasama ang kanyang unang asawa na si Sinforoso Desiderio noong 1895, ipinakita niya ang kanyang husay sa labanan. Mataas ang respeto sa kanya ng mga kasapi ng katipunan. Pagsiklab ng himagsikan, sinasabing kasama siya sa hukbo ni General Mariano Llanera sa pagpapalaya sa San Miguel, Bulacan. Siya ang nangasiwa sa bahay para sa mga may sakit at sugatan sa biyak na bato. Dahil dito, tinawag siyang ina ng biyak na bato. Sa sobrang husay ni Trinidad Tecson sa labanan, binigyan siya ng ranggong Teniente General. Nang siya ay masugatan sa isang labanan, nagpanggap siyang patay at gumawa ng paraan upang makatakas. Hindi lamang siya nakipaglaban, siya rin ay gumamot ng mga sugatan at may sakit na katipunero. Binansagan siyang ina ng krus na pula para sa kanyang paglilingkod kasama ng mga katipunero. Alam ba ninyong nakipagsanduguan din si Trinidad Tecson? Ito ang pagsugat sa sarili na ginagamit ang sariling dugo para lumagda at ipakita ang pakikisapi sa katipunan. Ito ay ginagawa lamang ng mga lalaki, ngunit kakaiba talaga si Trinidad Tecson. Sa isla ng Panay, may isang babae na nagpakitang gilas sa kanyang pakikipaglaban. Mahusay siyang sumakay sa kabayo, asintado sa pagbaril, at namuno sa grupo ng mga gerilya laban sa mga Espanyol at Amerikano. Siya si Teresa Magbanua, isang guro, isang may bahay, isang bayani. Kinilala siya sa tawag na Nay Isa. Tubong Iloilo si Teresa Magbanua at maging sa panahon ng mga pananakop ng mga Hapones ay patuloy siyang sumuporta sa laban sa pamamagitan ng pagbibigay tulong pinansyal. Dahil dito, siya ang tinaguriang Visayan Joan of Arc. Samantala, si Melchora Aquino naman ang tinaguriang ina ng katipunan. Pinatuloy niya sa kanyang kamalig ang mga sugatang katipunero at ginamot ang may sakit. Pinakain din niya ang mga ito. Isa siya sa mga Pilipinong ipinatapon sa Guam dahil sa pagtulong sa mga revolusyonaryo. Hindi naging hadlang ang kanyang edad para tulungan ang mga nangangailangan. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Josepe Rizal ay may mga kamag-anak na babaeng naging kabahagi ng Rebolusyong Pilipino. Si Josefa Rizal na kanyang kapatid ay isa ring miyembro ng Katipunan. Gaya ni Gregoria de Jesus, isa siya sa nagtago ng mga mahahalagang dokumento ng Katipunan. Si Marina Dizon Santiago naman ang kauna-unahang babaeng katipunero. Nadiskubre niya na ang kanyang ama ay miyembro ng lihim na samahan. Nanguna siya sa proyektong pinansyal at humimok ng maraming kababaihan na maging kasapi nito. Para mapagtakpan ang mga nangyayaring pulong, siya ang nanguna para gumawa ng balat kayo at hindi mapansin ng mga nagbabantay na Gwardiya Sibil. Kumanta, sumayaw, at umarte sila para hindi mahalata ang nagaganap na pulong sa loob ng bahay. Pinakahuli sa lahat ay si Marcela Agoncillo. Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Isa siya sa mga nagtahi nito kasama ang kanyang anak na si Lorenza at kaibigan nito na si Delfina Herbosa Natividad na pamangkin ni Dr. Josepe Rizal. Mano-mano nilang tinahi ang watawat ng Pilipinas alinsunod sa disenyo ni General Emilio Aguinaldo. Nakita natin na ang mga kababaihan noong panahon ng revolusyon ay may iba't ibang ambag. Nandyan ang pakikipaglaban kasabay ng mga kalalakihan, paggamot sa may sakit at pagkalinga sa mga sugatan.
pagtatago ng mga mahalagang dokumento at pag-eengganyo sa mga bagong kasapi ng katipunan. Ano man ang mga ito, malaki man o maliit, delikado o hindi, isa lang ang sigurado, kahanga-hanga ang mga babae sa ating kasaysayan. Dahil sa hindi pagtupad ng parehong panig sa kasunduan sa biyak na bato, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Ang mga ipinatapong pinuno ng rebelyon sa Hong Kong ay naghanda ng bagong taktika para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang perang ibinayad sa kanila ay ginamit para bumili ng bagong armas sa Hong Kong at dinala sa Pilipinas. Pinagawa din General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas kung saan mayroong mukha ng araw na siya mismo ang nagdisenyo. Pinatahi niya ito kay Marcela Agoncillo na tinulungan ng kanyang anak na si Lorenza de Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad, ang pamangkin ni Dr. Jose P. Rizal. Nagpalapat din siya ng komposisyon kay Julian Felipe na tutugtugin sa oras ng kanyang deklarasyon ng kasarinlan. Buo na ang loob ni General Emilio Aguinaldo na pagsamasamahin sa iisang layunin ang mga Pilipino, ang wakasan ang 333 taong kolonya ng Espanya. Tara't bumalik tayo sa nakaraan. Nakumbinsi ng mga Amerikano sa pamumuno ni George Dewey na bumalik sa Pilipinas si General Emilio Aguinaldo at sinabing tutulungan nila ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Sa pagbabalik ni General Emilio Aguinaldo ay tinipon niya ang kanyang hukbo at sinimulan ang madugong labanan. Itinatag niya ang pamahalang diktatorial ayon sa payo ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ginawa ito upang mas mapalakas ang puwersa sa pakikidigma. Nagwagi ang tropa ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa Alapan na tumagal ng halos 5 oras. Nagawa nilang pasukin ang hukbo ng mga Espanyol. Isang tagumpay ng lahing Pilipino. Ipinakita ng mga bayaning Pilipino ang kanilang katapangan sa labanan. Ipinakita ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa mga bihag na sundalong Espanyol at ipinamukha na nalalapit ng isilang ang bansang Pilipinas. Kitang-kita natin ang pagnanais ng mga Pilipinong maasam ang kalayaan. Bilang isang lider, pinahanap ni Emilio Aguinaldo ang mga mahuhusay at matatalinong Pilipino upang siya ay gabayan sa pamumuno. Alam ba ninyo kung bakit? Hindi kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Noong kumalat ang sakit na kolera, napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo ng San Juan de Letran at bumalik na lamang sa Cavite Viejo, ang dating pangalan ng Kawit, para tulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang negosyo sa pananim. Ang galing, di ba? Hindi lahat ng kakayahan ay makikita sa iisang tao. Kailangan natin ng tulong ng ating kapwa, lalo sa paggawa ng mabibigat na desisyon, lalo na para sa ikabubuti ng bansa, sa ikabubuti ng mga Pilipino. Dito niya naging tagapayo ang dakilang lumpo, ang abogadong si Apolinario Mabini. Noong 12 ng Hunyo 1898 sa Cavite Viejo, unang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Ang mga pinuno ng himagsikan ay lumagda sa kasulatan na binibigyan si General Aguinaldo ng sapat na kapangyarihan upang pamunuan ang pamahalaan. Ang akto ng pagpapahayag ng kasarinlan ay inihanda, sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Kastila. Si Apolinario Mabini naman ang naglingkod bilang pinunong tagapayo ni General Aguinaldo. Iwinigay-way sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Unang narinig at itinugtog ang Marcha Nacional Filipina na siyang naging pambansang awit ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Isang bagong umaga ang dumating sa kanilang buhay dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagkakaalipin ay lumaya na sa wakas ang mga Pilipino. Lumaya na sa mananakop na Espanyol.
Dito mismo sa balkonaheng ito, iminagayway ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas. Saksi ang Kawit Cavite sa nag-uumapaw na kasiyahan ng mga Pilipino dahil nakamit na natin ang kasarinlan. Pero teka, alam ba ninyong panandalian lamang ito? Tama ka ng iyong narinig sapagkat papasok na tayo sa susunod na yugto ng bagong mananakop. Sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Espanyol dahil sa kalidad ng kanilang armas, teknolohiya at kagamitan sa pakikidigma. Sila ang mga mananakop na Amerikano. Tara't balikan natin ang kwento ko. Noong ika-23 ng Hunyo 1898 bilang pagsunod sa payo ni Mabini, pinalitan ni Aguinaldo ang pamahalang diktatorial ng pamahalang revolusyonaryo. Hinalinhan ang tawag ng diktador at ipinalit ang Pangulo bilang katawagan sa pinuno ng pamahalang revolusyonaryo. Layunin ng pamahalang ito ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan at ihanda ang bansa upang maitayo ang isang pamahalang republika. Ngunit may nagaganap na palang kasunduan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Amerikano. Sa kasunduan sa Paris, ibinebenta na pala ng mga Espanyol ang kapuluan ng Pilipinas sa mga Amerikano bilang mga bagong mananakop nito. Naramdaman ni Aguinaldo na hindi pa tapos ang laban. General, may masama pong balita. Nangako ang mga Amerikano na wala silang interest dito sa Asia. Sa katunayan ay, sinabi ng Consul Spencer Pratt sa Singapore, nakatulong natin ang Estados Unidos sa pagkakaroon ng independensya. Ano man ang magiging usapan ng Estados Unidos at Espanya, ay kailangan nilang kilalanin ang ating Republika ng Pilipinas. Kung ikaw si Emilio Aguinaldo, ano ang iyong mararamdaman nung nalaman mo na ikaw ay nalinlang sa pangako ng mga Amerikano? Maiinis ka ba? Magagalit o mag-aalala? Alin man sa mga ito ang iyong kasagutan, iisa lang ang nakikita natin. May malalim na dahilan ang mga Amerikano kung bakit nais nila tayong tulungan at sakupin. Ganito kakulay ang ating kasaysayan. Tinuturuan tayong mula sa mga desisyon ng ating mga bayani at pinuno upang maging gabay sa kasalukuyan. Kung tayo ay mabilis maniwala sa pangako, maaaring ito ang ating ikapahamak. Mabigat na tungkulin ang nakapatong sa balikat ni Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa edad na 28. Ang mga pangako na kanyang pinaniwalaan mula sa mga Amerikano ang siyang nagbukas sa isa na namang yugto ng pagkakaalipin sa bagong mananakop. Nagbalik sa Pilipinas si General Emilio Aguinaldo mula sa pagkakatapon nito sa Hong Kong bilang bahagi ng kasunduan sa Biak na Bato. Siya ay nakumbinsi ni Commodore George D.B. at sinabing tutulungan ng mga Amerikano ang mga Pilipino para lumaya sa mga Espanyol. Maluwag itong tinanggap ni Emilio Aguinaldo at pinagkatiwalaan ang mga Amerikano. Ngunit sa likod ng pagtulong na ito ay mayroon palang ibang nais at balak ang mga Amerikano. Utak ang labanan, pagtitiwala ang usapan, ang mapagpaniwala ay tiyak na madadaya. Uso na noon ang mga tuso kaya masasabi nating nadaya o naloko si General Emilio Aguinaldo. Tara at balikan natin ang ating kasaysayan upang malaman kung ano ang panlulokong ito. Nag-usap sa Singapore si General Emilio Aguinaldo at Consul Spencer Pratt at nangakong tutulungan nila na lumaya ang Pilipinas mula sa mga Espanyol. Nagkasundo rin sina Commodore George Dewey at Emilio Aguinaldo na tutulungan ng plotang Amerikano na pabagsakin ang hukbo ng mga Espanyol. Mga pangakong ubod ng ganda dahil malalasap na ng Pilipinas ang kalayaan. Ito ay pinaniwalaan ni General Emilio Aguinaldo.
Sa naganap na labanan sa Luok ng Maynila, pinasabog at pinalubog ng mga makabagong sasakyang pandigma ng Amerika ang plotang Espanyol sa pamumuno ni Patricio Montojo. Natalo ang mga Espanyol sa labanan. Sumuko sila at hindi na nanlaban. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Lubos ang kanilang pasasalamat sa mga Amerikano dahil nakita nila ang kabutihan nito sa pagtulong para makamit ang pagiging malaya. Dahil sa pangyayaring ito, inihayag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1898. Nangyari na ba sa inyo ang maloko ng inyong kapwa? Yung akala mo ay mabuti siya pero may sungay palang itinatago. Ganyan ko iuugnay ang nangyaring labanan sa Luok ng Maynila o Battle of Manila Bay. Sapagkat ito ay isang huwad o peking labanan. Alam ba ninyong nagkaroon na ng usapan ang Estados Unidos at Espanya at ibinebenta na ang Pilipinas sa kamay ng bagong mananakop? Nakakalungkot, di ba? Kung minsan, nakakapahamak din ang pagiging sobrang bait at mapagkatiwala. Ganyan ang nangyari kay General Emilio Aguinaldo. Ganyan ang nangyari sa mga Pilipino. Tuso ang bagong mananakop. Tara at balikan natin ang kwento ko. Nabalitaan ni General Emilio Aguinaldo na magkakaroon ng pulong ang Estados Unidos at Espanya sa Paris, France. Isa sa magiging usapan dito ay kung ano ang mangyayari sa mga kolonya ng Espanya gaya ng Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas. Agad niyang inutusan si Felipe Agoncillo na maging kinatawan ng Pilipinas at pumunta ng Paris para mapakinggan ng mga Amerikano at Espanyol. Samantala, binuo kaagad ni Emilio Aguinaldo ang kanyang miyembro ng gabinete. Ayon na rin sa mungkahi ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Ipinaalala nito kay Emilio Aguinaldo na kailangang magkaroon ng isang konstitusyon ang Pilipinas na kikilalanin ng ibang bansa ang kanyang soberanya o ganap na kalayaan. Teka, ano nga ba ang konstitusyon? Bakit mahalagang mayroon nito ang isang bansa? Tandaan natin na ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas kung saan ipinapakita nito ang kakayahang pamumuno ng isang malayang bansa. Dito nakikilala ang kanyang ganap na soberanya. Sa panahon noon ng kolonyalismo ng Espanya, hindi natin masasabi na isa tayong bansa sapagkat wala pa tayong konstitusyon at soberanya dahil nasa pagkakaalipin pa rin tayo ng mga mananakop na Espanyol. Yun ang dahilan kung bakit itinulak ni General Emilio Aguinaldo ang pagkakaroon natin ng konstitusyon dahil nakamit na natin ang ating kasarinlan. Tara't bumalik tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Buo ang loob ni General Emilio Aguinaldo sa pagtatatag ng pamahalang republika sa tulong ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Noong 15 ng Setyembre 1898 ay nagtungo sila sa simbahan ng Baraswain, Bulacan at itinatag ang Kongreso ng Malolos. Ang kongresong ito ang naatasang gumawa ng saligang batas o konstitusyon na magiging gabay ng taong bayan, gabay ng mga pinuno o lider, at gabay ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Si General Emilio Aguinaldo ang hinirang ng Kongreso bilang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Dahil sa pangyayaring ito, dito ipinagtibay ang nilalaman ng konstitusyon ng Malolos. Una, ang pagkilala sa Republika ng Pilipinas. Ikalawa, ang probisyon tungkol sa kapangyarihan ng ehekutibo, lehislatura at hukuman. Ikatlo, ang paghihiwalay ng simbahan at estado. At ikaapat, ang pagkilala sa karapatan ng bawat tao at karapatang pambansa. Sa kabilang banda, nilagdaan na ang kasunduan sa Paris at ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 milyong sa kamay ng bagong mananakop. Pinadala ni Pangulong Emilio Aguinaldo si Felipe Agoncillo sa Paris upang maging kinatawan ng Pilipinas sa usaping nagaganap sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Ngunit
hindi siya binigyan ng pagkakataon na pakinggan dahil hindi kinikilala ang soberanya o ang pagiging malayang bansa ng Pilipinas kahit pa ito ay may sarili ng konstitusyon. Isang malaking panloloko ang nangyari. Ang sabing pagtulong para labanan ang mga Espanyol ay hahantong pala sa isang bagong pananakop. Mayroon ding interes sa Pilipinas ang mga Amerikano. Matapos ang 7 buwan na kalayaan, tayo pala ay magiging alipin muli sa sarili nating bansa. Tara't balikan natin ang nakaraan upang lubos ninyong maunawaan ang aking mga sinasabi. Noong naaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos ang pagpapatupad sa kasunduan sa Paris, ipinag-utos kaagad ni Pangulong William McKinley ang polisiyang benevolent assimilation. Ito ang lubusang pagkontrol sa pamunuan at pamamahala sa kapuluan ng Pilipinas ng mga Amerikano upang gabayan at turuan ang mga Pilipino sa tama at wastong pamamahala. Si General Elwell Otis ang tinalagang gobernador na siyang nangasiwa sa pamamahala sa kolonya. Dumami na ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Sila ay makikita na sa iba't ibang sulok ng Maynila kung nasa naroon ang mga Espanyol. Unti-unti nang nakita ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang maitim na balak ng mga Amerikano. Ang sakit maloko, di ba? Gaya ng aking ibinahagi noon. Masyado kasing naniwala sa pangako si Pangulong Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano. Ang pakilala kasi sa kanya ay tutulungan nila ang mga Pilipino na manalo sa labanan at lumaya sa mga Espanyol. Kaya mga bata, tandaan na hindi lahat ng nakangiti sa atin ay totoo ha. Kailangan nating kilitising mabuti kung nagsasabi ba talaga sila ng totoo. Tara at bumalik tayo sa aking kwento. Di na naiwasan ang unti-unting pagdami ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Ramdam ng mga Pilipino na mawawalan na naman sila ng kalayaan. Gabi ng ika-4 ng Pebrero, 1899, naganap ang isang madugong barilan sa Calle Sosiego sa Santa Mesa. Naglalakad noon ang 3 sundalong Pilipino nang sila ay makita at mamataan ng Amerikanong sundalo na si William Grayson. Winika nito ang Halt! nang ibig sabihin ay tigil. Ngunit, dire-diretso pa ding naglakad ang mga sundalong Pilipino. Biglang sumagot ng Alto! ang isang sundalong Pilipino at di nagdalawang isip na paputukan ng baril ni William Grayson ang mga ito. Namatay ng walang kalaban-laban si Anastasio Felix. Humingi ng tulong ang mga pinagbabaril na sundalong Pilipino. Dito na nagkaroon ng palitan ng mga putok sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nakakalungkot, di ba? Binaril ng nakatalikod si Anastasio Felix. Siya yung sundalong Pilipino na naglalakad lamang doon sa Calle Sosiego. Pero bakit kaya siya binaril? Balikan natin ang winika ni William Grayson. Halt! Na ang ibig sabihin ay hinto. Sa tingin ninyo, bakit kaya tuloy-tuloy pa din sa paglakad sina Anastasio Felix? Bibigyan kita ng clue. Kaya mo bang intindihin ang wika ng ibang lahi gaya ng mga Chinese, Japanese, Spanish, Russian at iba pa? Kung ang iniisip mong sagot ay hindi, tama ka. Hindi kasi niya alam ang ibig sabihin ng salitang halt. Hindi kasi marunong umintindi ng wikang Ingles ang karamihan sa mga Pilipino noon, lalo na ang mga ordinaryong mamamayan. Dahil dyan, hindi alam ni Anastasio Felix ang ibig sabihin ng salitang halt. Patuloy lang siyang naglakad. Hindi ito nagustuhan ni William Grayson at kanyang binaril ang naglalakad na sundalong Pilipino. Hindi ito makatao. Nakagagalit, di ba? Nakakangit-ngit ng dibdib. Walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Sa ginawang ito ni William Grayson, dyan na ang pagsisimula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Tara't balikan natin ang huling bahagi ng aking kwento. Kinabukasan, nilusob ng mga Amerikano ang hukbo ng mga Pilipino.
hiniling ni Pangulong Emilio Aguinaldo kay General Elwell Otis na ipatigil ang barilan sapagkat may utos sa mga sundalong Amerikano na salakayin ang mga Pilipino. Walang nagawa si Aguinaldo kundi ang magdeklara ng pakikidigma at makipagpalitan ng putok laban sa mga Amerikano. Mula sa Malolos, sumugod ang mga sundalong Pilipino sa panulukan ng silensyo at sosyego sa Santa Mesa, Maynila upang makipaglaban. Lumaganap ang labanan ng mga Amerikano at Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Tinarget ng mga Amerikano ang Malolos, ang kabisera ng unang Republika ng Pilipinas. Nagpamalas ng buong kagitingan ang mga sundalong Pilipino. Ngunit wala rin silang nagawa sa marahas na pagsugod ng napakaraming sundalong Amerikano. Nabihag ng mga Amerikano ang Malolos. Kailangang tumakas nila Pangulong Emilio Aguinaldo pahilaga ng Luzon para iligtas ang unang Republika ng Pilipinas. Kasama ang kanilang mga pamilya at taga-suporta, binigtas nila ang mabundok na daan makalayo lamang sa mga sundalong Amerikano. Ang hirap ng sitwasyon nila noon, di ba? Parang kagaya din ng mga taong nasalanta ng kalamidad sa kasalukuyan. Palipat-lipat sila ng lugar na titirhan, makaiwas at mailayo lamang sa mga sundalong Amerikano ang unang Republika ng Pilipinas. Kapag sila ay nahuli, nangangahulugan din ito ng pagiging talunan sa labanan. Ito ay maaaring magresulta sa tuluyang pananakop ng mga Amerikano. Ang hirap na kanilang naranasan ay sa pagnanais na mapanatili at makilala ng mga Amerikano na ang Pilipinas ay may sariling pamahalaan na dapat nilang irespeto. Ngunit ito ay hindi nangyari. Buo ang plano ng mga Amerikano sa tinatawag nilang benevolent assimilation. Ang pakikidigma ay may iba't ibang taktika. Talagang utak ang labanan. Kung minsan, kailangang gamitan ng panlilinlang. Ngunit, kakaiba ang ating bayaning si Gregorio del Pilar. Siya ang paboritong general ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Alam ba ninyong nagawa niya at ng mga kasamahang revolusyonaryo ang magdamit babae para matalo sa isang labanan ang mga kaaway? Nakakatuwa, di ba? Sa araw na ito, malalaman ninyo ang naging papel ni General Gregorio del Pilar sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakabatang general sa edad na 24. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga Amerikano, tumakas papuntang Hilagang Luzon si Pangulong Emilio Aguinaldo. Mula sa Malolos, Bulacan ay inilipat niya pansamantala ang kabisera sa Pampanga. Ngunit patuloy ang pagtugi sa kanya ng mga Amerikano. Di nagtagal ay nakuha na ng mga Amerikano ang Pampanga at natalo nito ang mga sundalong Pilipino. Walang nagawa ang hukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo kundi magpakalayo-layo pa. Mula Pampanga ay binigtas nila ang daan tungong Tarlac. Mabato at masukal ang daan, ngunit hindi siya iniwan ng mga taong sumusuporta sa kanya. Hangad nila ang kaligtasan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Sila ay mas nagpakalayo-layo pa at umabot sa Bayambang, Pangasinan. Ang hirap ng buhay ng palipat-lipat ng lugar at patago-tago, hindi ba? Pero hindi natin sila masisisi. May ipinaglalaban na karapatan ang ating mga bayaning Pilipino. Ipinaglalaban nila ang kasarinlan ng bansa. Ayaw nilang magpakaaliping muli sa tinatawag nilang mga imperialista. Walang iba kundi ang mga Amerikano. Tara't balikan natin ang kwento ko. Alam ni Pangulong Emilio Aguinaldo na hindi sapat ang kanilang hukbo para talunin ang mga sundalong Amerikano. Ngunit kung dadaanin sa taktika ay malaki ang tsansa na kanilang pagkapanalo. Ipinag-utos ni Pangulong Aguinaldo ang pag-iwan ng mga sundalong Pilipino sa kani-kanilang kampo at mamundok. Doon ay bubuo sila ng mga pulutong kung saan maaari nilang paghandaan ang pagdating ng mga sundalong Amerikano. Mas malaki ang kanilang tsansang manalo sa digmaan, lalo't hindi pamilyar sa lugar ang mga dayuhan. Ito ang tinawag nilang sistemang gerilya na pamumunuan ng kanilang mga lokal na opisyal militar. Patuloy ang kanilang paglalakbay hanggang madaanan ang La Union. Mahirap ang buhay ng nagtatago, uhaw, gutom, pagod,
sakit ng katawan at patuloy na pag-aalala mula araw hanggang gabi. Matakasan lang ang imperialistang mananakop. Kaya mo ba yon? Araw-araw na lakad mula umaga hanggang gabi, akyat baba ng matatarik na bundok at bangin, paglusong sa ilog. Hay, alam kong ang ilan sa inyo ay napapaisip, bakit kaya hindi na lang sila sumuko, di ba? Pero ating alalahanin ang damdaming nasyonalismo na nag-aalab sa kanilang mga puso. Hindi nila ibebenta o isusuko ang kalayaan ng mga Pilipino. May prinsipyo at paniniwala silang ipinaglalaban. Sa matagal na pagkakaalipin sa mga Espanyol, hindi natin maiiwasan ang hangad nilang maranasan ang ganap na kalayaan. Tara't bumalik tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Marami ang nagugutom at nagkakasakit sa daan. Ngunit patuloy ang kanilang suporta kay Pangulong Emilio Aguinaldo. Saan man siya magpunta ay nakasunod ang kanyang mga general na handang ipagtanggol siya. Nakarating na sila sa Pasong Tirad, Ilocos Sur. Sinalubong sila ng mga lokal at siniguradong ligtas sila sa kabundukan. Walang Amerikano, walang pangamba. Dito sila na mahinga at nagpalipas ng gabi. Ngunit may natiktikan ang mga sundalong Pilipino at nakarating ang ulat na may namataang Amerikano sa bundok Tirad. Agad na ibinalita ito ni General Gregorio del Pilar kay Pangulong Emilio Aguinaldo. Hangad ng batang general ang kaligtasan ng kanyang pinuno. Agad na naghanda ang pangkat ni Pangulong Aguinaldo sa muling pagtakas. Samantala, nagpresenta si General Gregorio del Pilar na magpaiwan upang masiguro ang kaligtasan at makalayo ng tuluyan si Pangulong Aguinaldo sa mga sundalong Amerikano. Nag-alala si Pangulong Aguinaldo, paborito niyang general si Goyo. Ngunit buo ang loob ng batang general na ipagtanggol ang Pangulo. Kasama ng kanyang hukbo, bumaba sila ng bundok para harangan ang mga sundalong Amerikano. Pinamunuan ni Peyton March ang hukbo ng mga sundalong Amerikano. Nagkaroon ng mga palitan ng putok ng baril. Buong tapang na hinarangan ni Goyo ang daan. Makaiwas at makalayo lamang si Pangulong Aguinaldo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa gawing likuran ng kuta ay itinuro ng isang igorot na nagngangalang si Januario Galut ang daan kung nasaan ang hukbo ng batang general. Matapos ang 6 na oras na labanan, nakita ni General Gregorio del Pilar na papalapit na ang mga Amerikano. Sumakay siya sa kanyang kabayo at nakipagpalitan ng putok ng baril. Nabaril sa leeg si General Gregorio del Pilar na agad niyang ipinamatay. Matagumpay na nakalayo at nakatakas papuntang Lubwagan, Kalinga si Pangulong Emilio Aguinaldo. Salamat sa kabayanihang ipinamalas ng batang general. Ang bigat sa loob, hindi ba? Dahil sa pagturo ng isa nating kababayan sa lihim na daanan patungo sa lugar kung nasaan sina General Gregorio del Pilar, natalo sa labanan ang mga Pilipino. Tunay nga na kung walang pagkakaisa, watak-watak at hindi iisa ang layunin, ay talagang mahihirapan ang lahat. Kahit pa ang isang leader ay ubod ng husay. Nagsimulang humina ang puwersa ng mga Pilipino dahil na rin sa kawalan ng pagkakaisa. Marami na ang sumuko sa mga Amerikano. Marami na ang pinanghihinaan ng loob. Marami ang mas piniling tanggapin ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Samantala, nalaman natin na si Pangulong Emilio Aguinaldo ay nagpakalayo-layo sa Hilagang Luzon para iligtas ang unang republika ng Pilipinas. Tara't balikan natin ang nakaraan upang malaman ang mga sumunod na pangyayari. Nagtagumpay man si General Gregorio del Pilar sa Pasong Tirad na bigyan ng sapat na oras sila Pangulong Emilio Aguinaldo na makatakas at makalayo, siya naman ay nasawi sa labanang ito sa edad na 24. Labis itong kinalungkot ni Pangulong Aguinaldo. Samantala, patuloy ang pagtugis ng mga sundalong Amerikano kay Pangulong Aguinaldo. Nakarating sa Palanan Isabela ang tropa ng mga Amerikano at noong Marso 23, 1901 ay nahuli nila ang Pangulo ng Pilipinas. Walang nagawa ang mga sundalong Pilipino maging si Pangulong Aguinaldo, kundi ang sumuko.
Sa pagkakahuli sa kanya, naging hudyat na rin ito ng pagtatapos ng unang Republika ng Pilipinas. Kung ikaw si Pangulong Emilio Aguinaldo, ano kaya ang mararamdaman mo nang tuluyan ng mapasakamay ng mga Amerikano ang pinakaiingatan at pinangangalagaang kalayaan? Marahil may ilan sa inyo na ang sasabihin ay ipagpatuloy ang laban. Ngunit alalahanin natin na ang mga sundalong Pilipino na nahuli ay may mga pamilyang naghihintay. Ito ang nagbigay ng hating desisyon para sa kanila, na naig ang pagmamahal sa pamilya o ang pagpapatuloy sa nasimulang laban. Ang hirap ng desisyong yun, di ba? Tara't bumalik tayo sa nakaraan. Noong 19 ng Abril 1901 ay tuluyan ng bumaliktad si Pangulong Aguinaldo at nangako ng katapatan sa watawat ng Estados Unidos. Matapos nito ay namuhay siya bilang isang ordinaryong mamamayan ng bansa. Sumuko man ang Pangulo ng Pilipinas sa bagong mananakop nito, ay hindi pa rin tumigil ang nagaganap na labanan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Marami ang namundok at pinagpatuloy ang nasimulang adhikain na palayain ng bansa laban sa mga mananakop. Ngunit dahil sa pagdami ng mga Amerikano sa Pilipinas, hindi maiwasan na unti-unting napalitan ang mentalidad ng mga mamamayan, lalo na ang pagtingin sa pakikipaglaban. Tinawag nilang bandido ang mga namundok at kumakalaban sa mga Amerikano. Nakakaawa naman pala ang nangyari sa mga Pilipinong nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang hangarin nila ay mabuti para sa bayan, ngunit dahil sa edukasyong itinuro ng mga Amerikano sa mga Pilipino noon, nakita nila bilang bandido at hindi bilang mga bayani ang mga nag-aaklas na Pilipino. Gaya nga ng binanggit ko sa inyo noon, tuso ang bagong mananakop, utak ang labanan sa isang digmaan, ang malalamangan at mahina ang siyang talo. Pero alam ba ninyong may isang bayan sa Samar na nakipaglaban sa mga Amerikano at tinalo nila ang isa sa sinasabing napakahusay na hukbo nito? Tara't alamin natin sa aking kwento. Isa sa mga pinunong sundalo ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang nagtago sa Samar. Siya si Vicente Lucban. Siya ay nagrebelde at ipinagpatuloy ang laban sa mga Amerikano. Napag-alaman ng mga Amerikano na marami itong kasamahan na nagtatago. Agad na ipinag-utos ni Brigadier General Robert P. Hughes ang patakarang paghihigpit gaya ng paninira ng pananim at sakahan upang hindi mabigyan ng tulong pinansyal ang mga rebelde. Bilang karagdagan, ang mga sundalong Amerikano ay nagpakita ng paglapastangan sa mga kababaihan at pagpapakulong sa mga kalalakihan. Labis itong ikinagalit ng mga mamamayan ng Balangiga. Kaya naman, gumawa ng isang kakaibang taktika ang mga taga-Balangiga at ang utak nito ay si Valeriano Abanador. Gabi noong ika-27 ng Setyembre 1901 ay nagkaroon ng isang prosesyon papuntang simbahan kung saan nasa taul ang mga batang namatay sa sakit na kolera. Ang mga ito ay dinaluhan ng maraming kababaihan. Ngunit sa loob ng mga taul ay nakatago sa ilalim nito ang mga patalim, gulok at sandata. Ang mga nakabihis babae ay mga lalaki pala. Handang-handa na silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Naalala ba ninyo si General Gregorio del Pilar? Siya yung batang general na ating tinalakay noon. Hindi ba't isa sa kanyang naging taktika ay ang pagsusuot ng damit pambabae para malinlang ang mga kalaban? Alam kong nasasabik na kayo sa susunod na bahagi ng aking kwento. Tara't balikan natin ang huling bahagi nito. Noong umaga ng ika-28 ng Setyembre 1901, habang umiinom ng kape ang mga sundalong Amerikano at nagbabasa ng liham na padala sa kanila ng kanilang pamilya, ay biglang inagaw ni Valeriano Abanador ang rifle ng sundalong Amerikano ni si Private Adolph Gamlin. Pinukpok ito sa ulo sa kapinaputok ang rifle. Hawak ni Valeriano Abanador ang kanyang baston at isinigaw ang "Atake, mga balagigangon!" Noong 6:20 ng umaga, tumunog ang kampana ng simbahan at naglabasan dito ang mga nagdamit babaeng kalalakihan at nilusob nila ang mga sundalong Amerikano ng Company C ng 9th Infantry Regiment.
Napatay ng mga taga-Balangiga ang maraming sundalong Amerikano dahil sa pagkakaisa, tinawag ito sa kasaysayan bilang The Balangiga Conflict. Nang nalaman ni General Jacob Smith ang nangyari sa kanilang tropa sa Samar, ay agad niyang inutusan si Major Littleton Waller at sinabing, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better it will please me. The interior of Samar must be made a howling wilderness." Ipinag-utos na barilin ang mga taga-Balangiga na 10 taong gulang pataas. Lahat ng may kakayahang humawak ng armas, kahit na bata, ay kailangang patayin. Kinuha ng mga sundalong Amerikano ang 3 kampana na naging hudyat ng pag-aalsa ng taong bayan bilang gantimpala sa kanilang ginawang pagpapahirap, pagsunog at pagpatay sa mga taga-Balangiga. Ito ang tinawag na Balangiga Massacre. Nakakalungkot, di ba? Pinakamasakit sa dibdib ang malamang pati ang mga bata ay nadadamay sa isang digmaan. Ngunit sa pangyayaring ito sa Balangiga, ipinakita ng mga Pilipino na kayang manalo sa isang mahirap na labanan kung may pagkakaisa. Walang panama ang makabagong kagamitan o armas sa nagkakaisang bayan na ang layunin ay mapalaya ang mga sarili laban sa mga mananakop. Mabuhay ang lahing Kayumanggi! Sa araw na ito ay itatampok natin ang naging buhay ng mga natatanging Pilipino sa ating kasaysayan. Malaki ang kanilang naging ambag sa paggising at pagpapalalim ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Simulan natin kay Marcelo H. Del Pilar. Naalala mo pa ba siya? Matatandaan na isa siya sa mga propagandista na lumaban gamit ang panulat. Tara't balikan natin kung papaano niya ginising ang kamalihang nasyonalismo ng mga Pilipino. Si Marcelo H. Del Pilar ay ipinanganak sa Kupang, Bulacan noong ika-30 ng Agosto, 1850. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at sa bandang huli ay sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan natapos niya ang kanyang kursong abogasya. Itinatag niya ang pahayagang Diaryong Tagalog na nagsisiwalat ng katiwaliang ginagawa noon ng mga prayle. Nagawa niyang isulat ang isang satirikong sulatin bilang pagtuligsa sa mga ito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng alkansya, ang Friday sumasa inyo. Bukod kayo ng pinagpala at pinahigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Maria, Ina ng Derechos, ipanalangin mo kaming huwag anitan, ngayon at kami ipapatay, siya nawa. Sa galit ng mga prayle at Espanyol, ay napilitan siyang lisanin ang Pilipinas at tumakas. Nagpunta siya sa Espanya at pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang unang patnugot ng La Solidaridad. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pagtuligsa at paglaban sa mga prayle. Dumating ang panahon nang walang perang dumadating para suportahan ang pahayagan. Siya ay naghirap, nagutom, at kalaunan ay nagkasakit ng tuberculosis. Bago siya mamatay sa Barcelona, iniwan niya ang makapangyarihang salita na siyang tumatak sa mga revolusyonaryo. Ang paghihimagsik ay ang huling lunas, lalo na kapag ang mga tao ay naniniwala na ang mapayapang paraan ay walang saysay upang masiguro ang mga lunas sa kasamaan. Nakalulungkot kung iisipin ang naging katapusan ng buhay ni Marcelo H. Del Pilar. Namatay siya na malayo sa bayang pinakamamahal. Nagsakripisyo siya sa malayong bansa at hinintay ang pagliwanag, pag-asa at pagsikat ng araw na darating din ang panahong lalaya ang bansang Pilipinas. Natunghayan natin ang kanyang pamamaraan kung paano niya inisin ang mga prayle sa panahong iyon dahil sa kanilang ginagawang pagtrato sa mga Indio. Tara't tunghayan natin ang susunod na katangi-tanging Pilipino sa ating kasaysayan. Siya ay isang di-ordinaryong babae, si Tandang Sora. Sa edad na 84,
Si Melchor Aquino, ang ina ng Katipunan, ay isa sa mga bayaning Pilipino na dapat hangaan. Siya ay galing sa mahirap na pamilya at hindi nakapag-aral. Sa pamamagitan ng sariling sikap, ay tinulungan niya ang kanyang sarili na magbasa at sumulat. Pinalaki niya ng mag-isa ang 6 na anak. 7 taon pa lamang noon ang kanyang bunsong anak nang mamatay ang kanyang asawa na si Fulgencio de Ramos na isang kabesa de barangay. Siya ay hindi na muling nag-asawa. Tinulungan niya ang mga Katipunero. Pinatuloy niya ang mga ito sa kanyang kamalig. Binigyan ng pagkain at tubig. Tumulong siya para gamutin ang mga sugatan at may sakit. Noong nalaman ng mga Espanyol ang kanyang ginawang pagtulong sa mga Katipunero, siya ay hinuli ng mga Gwardiya Sibil at kinulong sa bilibid. Di nagtagal ay ipinatapon siya sa Guam. Kawawa naman si Tandang Sora, di ba? Nakita niyo ba yun mga bata? Hindi tinitingnan ng mga Espanyol noon ang iyong edad kahit ikaw ay isa ng uugod-ugod na matanda. Para sa kanila, oras na kinalaban mo sila, kailangan kang hulihin at ipakulong. Kung minsan pa ay binibigyan ng parusang kamatayan. Kawawa talaga si Tandang Sora dahil nakabalik lamang siya sa Pilipinas noong panahon na ng mga Amerikano. Siya ay inalok ng salapi ng mga Amerikano dahil sa kanyang ginawang ambag sa himagsikan. Ngunit kanya itong tinanggihan. Namatay siyang dukha at wala nang babalikang ari-arian. Hindi ako naging bayani para pagkakitaan ito. Sunod sa ating listahan ang 2 miyembro ng Katipunan, ang mga lider ng Magdalo at Magdiwang. Si Emilio Aguinaldo ang pinakabatang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa siya sa bayaning nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol at Amerikano. Sumali siya sa Katipunan, ang samahan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, at dito siya naging pinuno ng Kampong Magdalo. Naging importanteng lokasyon ang Cavite sa panahon ng Revolusyon. Dahil sa naganap na kumbensyon sa Tejeros, nagkaroon ng paksyon sa pagitan ng grupo ng Magdalo at Magdiwang. Lumaki ng lumaki ang alitan sa pamunuan ng Katipunan hanggang sa mapagbintangan si Andres Bonifacio sa salang sedisyon at pagtataksil na naging sanhi kung bakit ito hinuli at ipinapatay kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Pinamunuan niya ang pagtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan hanggang sa magkaroon ng kasunduan sa Biak na Bato. Ipinatapon siya sa Hong Kong bilang bahagi ng kasunduan. Ngunit siya ay nagbalik sa bansa upang ipagpatuloy ang laban. Sa pagkakamit ng kasarinlan noong 12 ng Hunyo 1898, kanyang ipinamalas ang kanyang pamumuno bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Samantala, ang lider naman ng Magdiwang ay si Andres Bonifacio, ang nagtatag at supremo ng Katipunan. Ipinanganak siya noong 30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina na itinatag ni Jose Rizal na may layuning pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Makalipas ang 4 na araw, itinatag niya ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o Katipunan sa bahay ni Diodato Arellano sa Calle Azcárraga, Maynila. Ang itinatag niyang kilusan ang nagpayabong at nagpasidhi sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino para lumaya sa pang-aapi ng mga Espanyol. Natapos man ang kanyang buhay sa kamay ng kapwa Pilipino, hindi maikakaila na siya ang simbolo ng katatagan at pag-asa na humubog sa maraming tao upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang tao. Isa sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan ang pagkakaroon ng paksyon sa Katipunan. Sana ay matuto tayong lahat sa aral na tinuturo nito. Ang isang pamahalaan na watak-watak at walang pagkakaisa ay hindi susulong. Walang magtatagumpay dahil iba-iba ang hangarin. Matuto tayong pakinggan at unawain ang bawat panig. Iwasan at alisin ang inggitan. Tanggalin ang pagmamarunong at pagmamayabang.
Tayong lahat ay kinakailangang matutong magpakumbaba at aminin sa sarili kung may nagawang pagkakamali. Ang pagsasabi ng kamalian at pagtanggap ng puna ay hindi karuwagan. Bagkus, pinapakita lamang nito kung gaano kabuti ang ating pagkatao. Kaya naman sa ating mga manonood na mag-aaral, ating isapuso ang mga aral na ito. Hindi kaduwagan ang pag-amin sa kamalian. Si Dr. Jose Rizal na may buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay ipinanganak noong 19 ng Hunyo 1861. Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ginising niya ang kamaliang nasyonalismo ng mga Pilipino at ikinalat ang kaisipang liberal sa bansa upang masilayan ng mga Pilipino ang totoong kaganapan at makita nila ang kanilang mga karapatan bilang tao. Sa kanyang mga sinulat at ninanais na reforma, maraming mga Pilipino ang sumunod sa kanyang yapak, gaya ni na Andres Bonifacio na piniling gamitin ang dahas at armas para makamit ang inaasam na kalayaan. Kilala si Dr. Jose Rizal na tumutuligsa sa mga praile noong panahong iyon. Sa pagsiklab ng himagsikan ng mga katipunero, siya ang itinuturong namuno sa rebelyon laban sa mga Espanyol. Dahil dito, hinatulan siya ng kamatayan. Binaril siya sa Bagong Bayan. Pinabagsak man siya ng bala, ang nag-aalab na damdamin ng mga Pilipino ay hindi na napigilan. Sila ay lumaban at sinigaw ang hinahanap na kalayaan. Ang pamanang aral sa atin ni Jose Rizal ay hindi malilimutan kailanman. Itinuro niya sa atin ang paglaban sa mahinahong paraan. Galit man ang ating puso, naiinis o pikon na pikon, ipinakita niya na mahalagang pag-isipan munang mabuti ang kilos. Tingnan natin kung ano ang ating magagawa para sa bayan. Kaysa magturuan at magsisihan, bakit hindi magkaisa para matugunan ang pangangailangan lalo na ng mga mahihirap?